Do you know that we are celebrating today one of the greatest mysteries of our faith? The solemnity of the Blessed Trinity. Kapag tayo nagdarasal, lagi natin itong sinisimula ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag ang isang bata ay binibinyagan, siya'y binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pagdiriwang ng mga sakramento, sa pagdiriwang ng banal na misa, ang mga ito'y ginagawa natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa makatwid, sa diwa ng pananampalataya, tayong mga Kristiyano ay parating kasama, kabilang sa tinatawag nating Santissima Trinidad. Mga kapatid, itinuturo ng ating simbahan na isa ang Diyos. At sa isang Diyos, mayroong tatlong persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siguro kung atin pong iisipin, masasabi natin, ang hirap yatang isipin ng ganoon. Parang hindi yata tama sa mathematics. Ngunit, mahirap mang isipin na sa isang Diyos ay meron tatlong persona, tinatanggap natin ito sa diwa ng ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat ito ay isang misteryo. Brothers and sisters, alam nyo, yun yung salitang Trinity ay hindi po natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Wala ho ito sa banal na Biblia, yung salitang iyan. Ano ang nasa banal na kasulatan? Well, ang nasa banal na kasulatan ay yung pong gampanin ng bawat isang persona. Sa aklat ng Genesis, sinasabi ho sa atin dito na ang Ama ang tagapaglikha. Sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyong ating narinig, sinasabi po sa atin na ang Anak ang tagapagligtas. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. John chapter 3:16. Nasa Biblia yan, nakasulat, maliwanag. At sa John chapter 14:26, sinasabi sa atin na ang Espiritu Santo ang patnubay. Therefore, brothers and sisters, God the Father is the Creator. God the Son is the Savior. And God the Holy Spirit is the Advocate. Oo nga't, iba-iba ang gampanin ng tatlong persona, subalit sila ay nagkakaisa. Wala hong sapawan, wala hong kompetisyon, wala pong unahan. At dahil dito, sa pagkakaisang ito, makikita natin ang kaayusan. And now, brothers and sisters, we are convinced to say that our God is the God of order. Amen po ba? Na ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Brothers and sisters, they are equal in glory and majesty. That is why our prayer is, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And that is the Blessed Trinity. Second, brothers and sisters,
The Blessed Trinity is the community of love. Ano pong ibig sabihin yan? Mahal ng Ama ang anak. Mahal ng anak ang Ama. At ang pagmamahal ng Espiritong Banal ang nagbubuklod sa kanila. Sa makatuwid, pagmamahal ang bumubuo sa tatlong persona ng Diyos. At ang pagmamahal na ito o pag-ibig na ito ay Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, God is love. Amen? God is love. Brothers and sisters, this is the good news. Na sa pag-ibig na ito ng Diyos, tayong mga tao na naniniwala at nananalig sa Kanya ay nakakaisa at kasama tayo sa pag-ibig na yan. At kailan ito nangyari? Noon tayo ay binyagan. God shares His love to us because we are God's anointed children. Nangyari po yan. Doon tayo ay binyagan. Tayo po ay mga naging anak ng Diyos. And we are incorporated to His love. We belong to that community of love, brothers and sisters. How beautiful, hindi po ba? Na tayong mga tao ay kaisa, kasama tayo sa komunidad ng pagmamahal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam ninyo, habang aking pinagninilayan ang ating pong selebrasyon sa araw na ito at ang banal na kasulatan, naalala ko po ang kwento. Ang kwento ng pamilya ng isa kong kaibigan. Nasabi sa akin ng aking kaibigan, noong sila po daw ay maliliit pa na magkakapatid, ang saya-saya ng kanilang pamilya. Nagtatrabaho ang kanyang tatay bilang isang driver, samantalang ang kanya namang ina ang nag-aasikaso ng tahanan. Subalit, dumating ang panahon na unti-unting gumulo ang kanilang pamilya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung ama ay nalulong sa masamang bisyo, nalulong po sa pag-inom ng alak, naging adik sa alak. Naririyan yung palagi na lamang siyang lasing na umuuwi, laging mainit ang ulo, palaging inaaway ang pamilya, parating sinasaktan ang kanyang may bahay. Nawalan daw ng respeto silang magkakapatid sa kanilang ama. Tila baga nawala rin yung init ng pagmamahal sa loob ng tahanan. Sapagkat wala na daw silang malamang gawain, nagdesisyon ang mga anak, kasama ang ina, na dalhin ang kanilang ama sa isang rehabilitation center sa Tagaytay. Minsan, sa isa pong family dialogue na initiate na rehabilitation center, ginawa ang isang pag-uusap, dialogue ng pamilya. Naruroon yung matinding iyakan, madramang usapan, at ang maganda, yung ama ay humingi ng tawad sa kanyang mga anak at sa kanyang misis. At matapos ang gamutan at paggaling ng ama, siya'y bumalik sa kanilang tahanan. Muling naging maayos at masaya ang kanilang pamilya. At ang good news, ang mag-anak ngayon ay naninirahan na sa Canada. Mga kapatid kay Kristo, I'm sure this could also happen in our own family and community. O baka naman ho kasi nangyayari na sa ating pamilya, sa ating komunidad. Sabi nga pong ganyan, in a society or families broken by hatred
divisiveness, and lack of humanitarian spirit, the Holy Trinity provides a model and an answer. Every Christian family and community must be a reflection of the Blessed Trinity. Meaning to say, despite the differences, despite our weaknesses, there must always be understanding, respect, orderliness, and love to one another. Amen po ba? Na sa kabila ng pagkakaiba-iba, sa loob ng tahanan, o sa komunidad, o saan man, ang mahalaga, ang tayo'y merong pagkakaisa, respeto sa bawat isa, kaayusan at pagmamahalan. Unity amidst diversity. Sabi nga pong ganyan. At hindi lamang yan, mga kapatid. We must look at a common goal in our family, in our society, in our government. A Trinitarian family and community that looks at the common goal and welfare of every member. At ito ay mangyayari, kapatid, kung ikaw ay hindi makasarili. Kung hindi ka maramot, subalit marunong kang magbigay, marunong kang gumalang, marunong kang magmahal. Brothers and sisters, maganda po yung sinasabi ni St. Paul sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Korinto. Marahil sa isang lugar, isang pamilya, isang komunidad na ika nga po ay may bahid ng hidwaan. Mahalaga yung tinatawag na pangangumusta. Di ba? Yung ikaw ay nangangamusta. Yung pangangamusta mo, yan ay nakakapaghilom ng sugat ng mga kasama. Kaya nga po ang sabi ni St. Paul, and I quote, kinakamusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Amen po ba yun? Amen? Mga kapatid, mahalaga yan sa ating buhay. At sana, tayong lahat, ang ating pamilya, ang ating komunidad, even our government, sana tayo pong lahat ngayon ay maging reflection ng Santissima Trinidad. Therefore, we can now say that Trinity is not a problem to be solved, but a mystery to live. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. Tingnan po natin kung paano tayo naantig ng salita ng Diyos. Lord, totoo, may mga pagkakataon na ang aming po mga pamilya, ang aming komunidad ay nakakaranas ng pagkakawatak-watak. Hindi nagkakaisa. Nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng hidwaan. Kaya Panginoon, thank you so much for giving us a model na dapat naming tularan. At ito ay ang Santissima Trinidad. Na sa kabila ng aming pagkakaiba-iba, sa kabila ng aming mga iba't ibang pananaw, ang mahalaga, bilang mga Kristiyano, ang kami nagkakaisa. Lord, hilumin mo ang sugat ng aming katawan. Hilumin mo ang sugat ng aming kaluluwa. At tama nga po, ang sabi ni San Pablo sa mga tiga-Korinto, magkamustahan kayo sapagkat sa inyong pagkakamustahan, ito'y magiging daan para maghilom, para magkaroon ng kapayapaan, para maranasan namin ang respeto at pagmamahal. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.